Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mavs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon pag-uusapan natin etong naging pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address mga kababayan na kung saan talaga naman ipinakita niya ang kahalagahan ng West Philippine Sea. Okay? So ito yung pinakamagandang narinig ko sa speech ng Pangulo o dyan sa SONA na kung saan talagang pinanindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sa atin ang West Philippine Sea. Okay? Sa atin ang West Philippine Sea mga kababayan, yan po ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. At eto na, pakinggan natin mga kababayan ang naging speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa kanyang SONA 2024 tungkol po dito sa issue ng West Philippine Sea. In our international relations, we have faced challenges to our territorial sovereignty, and we will assert our rights and interests in the same fair and pacific way that we have always done. Proper diplomatic channels and mechanisms under the rules-based international order remain the only acceptable means of settling disputes. Peace and community building will always be our clarion call, especially when the country serves as chair and the host of ASEAN Summit in 2026. We continuously try to find ways to de-escalate tensions in contested areas with our counterparts, without compromising our position and our principles. I know that our neighbors too are doing their best to make this work. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Yo. Diba? We are now more conscious as a people and strategic in heightening our aerial and maritime domain awareness. We are continuing to strengthen our defensive posture, both through developing self-reliance and through partnerships with like-minded states. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay Grabe, standing ovation. Grabe, Grabe. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Yan. Yan ang Pangulo ng Pilipinas, di ba? Pinaninindigan niya na ang West Philippine Sea ay sa atin, Sa West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Walang ibang nagmamay-ari niyan. Totoo naman yung sinabi niya dito mga babayan, ang West Philippine Sea aangkinin niyan ng mga Pilipino hanggang sa mga saling lahi pa, hanggang sa kaapu-apuhan. Kaya kung yan ay hindi natin ipagtatanggol ngayon, wala nang West Philippine Sea yung mga apo natin, di ba? Kaya yung mga nagsasabi na yung mga pro-China na yan, dapat yung palayasin talaga sa Pilipinas. Grabe, Standing ovation, mga kababayan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Yun. Laws on our maritime zones and archipelagic sea lanes make sure that this intergenerational mandate, this duty, will firmly take root in the hearts and minds of all our people. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapimpo ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Grabe, Yun.
pinalakpakan, standing ovation. Let us now turn to our economic status and our prospects. Ito mga kababayan, no, pag-usapan natin no, yung kanya naging statement dito. No, ito ay parang sinaluduhan po niya, no, yung Armed Forces of the Philippines dahil po sa kanilang mga ginagawa, no, diyan sa pagbabantay sa West Philippine Sea. No, yung Philippine Coast Guard, yung Philippine Navy, mga kababayan. No, sinaluduhan po niya yan. No, dito sa kanyang speech, hindi man niya ginawa yung aktual na pagsaludo, pero doon sa kanyang speech, mga kababayan, no, ipinakita niya yung respeto. No, ipinakita niya kung gaano kahalaga, kaimportante, no, yung nagiging role ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy, no, diyan sa kanilang pagsasakripisyo ng kanilang buhay para po maipagtanggol yung karapatan natin diyan po sa West Philippine Sea. Napakaganda po niyan mga kababayan ng kanya naging mensahe. No, hindi po yan katulad ng ibang mga dumaang administrasyon na halos hindi ho tinatalakay ang West Philippine Sea issue na yan. No? Tinatalakay man niya ang West Philippine issue na yan pero hindi ganon. No, hindi ganyan. No, hindi ganyan kagaya ng sa Pangulong Bongbong Marcos natin ngayon na kung saan ay talaga namang nakikita natin yung aksyon. No, na hindi pa lang nakikita ng ilang mga kababayan pa natin, no, na meron ng nangyayaring ganyan diyan sa West Philippine Sea. No, na meron ng ginagawang aksyon ng ating gobyerno diyan sa West Philippine Sea. Yung pagpapalakas ng ating depensa, kasama po yan, mga kababayan. Hindi po yung basta pagbili ng eroplano, no, lang pagbili ng barko, no, yung nagiging issue diyan eh. Ginagawa lang po nilang issue dahil napakalaking halaga po talaga. Kung titignan natin, bilyon pesos po ang ginagastos ng ating gobyerno para dyan sa mga barko na yan. Para sa mga eroplano. Pero para saan po ba yung mga barko na yan at mga eroplano na yan? Yan po ay gagamitin para ipangbantay o gamitin ng Armed Forces of the Philippines para makapagbantay sa teritoryo natin. No, para may gagamitin, no? Yung ating Philippine Coast Guard, yung ating Philippine Navy, para may gagamitin sila ng pagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea. Para hindi po yan angkinin ng China, mga kababayan. At kasama po sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pinapalabas nilang nagiging dahilan daw kaya nagagalit ang China, no, yung pagsama natin doon sa mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. 'Di ba? Doon sa mga pagsama natin sa mga maritime exercises, no, isinasama natin sila sa mga maritime exercises diyan sa West Philippine Sea sa pagpasok ng mga kaalyadong bansa natin dito sa Pilipinas na pinapalabas pong masama nitong mga pro-China. No? Huwag po kayo naniniwala diyan sa mga 'yan. No, dahil walang ibang intensyon 'yan, mga kababayan, kundi isuko lang yung West Philippine Sea sa China. No, yumuko sa China. No, ano na lang, baka sumuko na lang sa China. Hindi ganun yung Pangulong Bongbong Marcos natin eh. No, kagaya po nung tatay niya, di ba? Ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi niya hinayaan, no, na makapasok yung mga Chinese forces na yan dyan sa ating katubigan. No, na siya namang pinabayaan ng mga sumunod na administrasyon sa kanya. Kaya ito, no, ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon ang lahat para maibalik, no, yung West Philippine Sea sa atin, yung soberanya at karapatan natin diyan, mga kababayan, maibalik yung lakas natin, no, yung depensa natin diyan para maipagtanggol yan. No, bumibili ng mga barko, ng mga eroplano, no, ng mga missile, mga kababayan, para gamitin ipang-depensa po dyan. No, yung latest na project, nagpagawa ng runway dyan po sa Palawan. O, sino ba gagamit ng mga runway na yan? Siyempre, Philippine Air Force. No, dyan ilalagay yung mga eroplanong binili ng Pilipinas para depensahan yung West Philippine Sea. O, yan yung hindi nakikita ng ilang kababayan natin, no, at yung ibang mga vloggers na sinisiraan yung Pangulong Bongbong Marcos natin na pagdating po sa pagbili ng mga ganyang gamit, no, tinatawanan po nila. Hindi kasi nila nakikita yung importansya po nun. No, hindi nila nakikita
kung ano yung totoong adhikain, no? Kung ano yung talagang dahilan kung bakit kailangan bumili ng gobyerno ng ganyan, no? Paubos na yung mga barko natin, luman-luma na lahat. Tapos magre-reklamo kayo sa resupply mission ang ginagamit na pang resupply yung mga inaarkila nating mga barkong kahoy, no? Paano? Wala naman binili yung mga nakaraang administrasyon ng barko na pwedeng gamitin no, na pang resupply mission dyan po sa Ayungin Shoal, dyan po sa BRP Sierra Madre. Diba? Kaya yan yung ginagawa ng ating gobyerno ngayon, nag-a-upgrade, no? Pinapalakas yung ating puwersa. Diba? So yan mga kababayan, no? Nakakita natin, no, kung paano pinahalagahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung ating karapatan, no, kung paano niya pinaglaban, no, yung karapatan ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Laban po, no, diyan sa mga Chinese na yan. I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Right? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mops dito sa Mops TV. Peace. I'm out.